Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan. Grabe ang pang-asar ni Popoy kay Kamuto dahil hindi masabi-sabi ni Kamuto ang kanyang damdamin kay Pipita. Sumali na rin si Celine sa pang-aasar kay Kamuto. Sa ibang dako, may bago na namang amo si Pipita. Isang biyudo, gwapo at matandang abogado. May apo ang abogado na siyang aalagaan ni Pipita. Sa pagtawag ni Pipita kay Kamuto at Popoy, nasabi ni Pipita na may iririgalo ang abogado sa kanya. Bagay na pinagsilosan ni Kamuto. Pero ayon kay Popoy, nawala na itong karapatang magselos. At ngayon, narito ang karugtong ng kwentong pinamagatang Nagselos si Kamuto. Dito sa ating dula, Super Pipita. Kinakabahan ako. Biyudo yung amo ni Pipita. Gwapo daw, kahit matanda na. Eh, paano na kung... Di kunin niya tayong groomsmen. Siyempre, kaibigan tayo ng bride, di ba? Ay, nako. Aray ko, bakit mo naman ako binatukan, Kamuto? Hindi ka natigil sa pang-asar sa akin. Ginagatungan ko lang ang init sa dibdib mo para di na manigas yung dila mo. Pagkarap mo na si Pipita, masasabi mo na sa kanya ang pagmamahal mo, o di ba? Di ba sinabi ko na sa'yo noon, nakakahiya sa lulo niya? Kasi mabait siya sa akin noon. Di kaya mas nakakaya kung di mo maaalagaan si Pipita. Oh, anong ibig mong sabihin? Kung hindi mabait na tao siya, Tony. Sabi naman mabait eh. Ay, nako. Nakakabobo pala ang pag-ibig, ano? Diretsahin mo na lang. Alam ko naman na bubo ako, kaya ganito lang ako. Oh, Ganito ano? hardinero lang. At si Pipita, teacher. Kahit mas gusto niyang mamasukan bilang katulong. Kaya nga. Kaya pasyal ka naman kasi. Wag lang dito sa bugyasan ang iniikutan mo. Kung mamasyal ako, bakit? Tatalino ba ako? Oo.
Kasi marami kang makikita at makikilalang ibang tao. Ay, nako. Andito pa kayo? Ay, oo, Silin. Upo ka muna at magkwentuhan muna tayo. Ay, siya nga pala si Lynn at... Ay, nako, nakakaumay ng kausap itong si Pupoy. Ah? Inaasar ka ulit? Si Ate Pipita ang tupiko nyo, di ba? Nakuha mo, Silin. Sigurado, magiging mahusay kang guro. Magdilang anghel kanawa, kuya. Hay, nako. Demonyo yan. Nakala mo? Sabi naman. Kuya Kamuto, sige. Sabihin mo na kung ano ang problema mo. Ay, siya... Ay siya, Teacher Silin. Hitik at liglig ang maibibigay niyang payo. ganito yan kasi... Nung tumawag si Pipita... Sinabi niya na may ibibigay daw sa kanya ng amo niyang biyudong attorney. Ano kaya yun? Palagay ko, kursunada ni Atty. si Pipita, Silin. Di nyo tinanong kung ano ang ibibigay ng amo niya? Ay, hindi. Naputol kasi ang usapan namin eh. At nung tumawag ulit, hindi ko naman naitanong. Naduwag kasi ako eh. Sa tingin mo, Silin, ano kaya yung ibibigay ni Atty. kay Pipita? Hindi ko alam kung ano yun. Pero sigurado ako. Regalo yun dahil biyudo si attorney. At dalaga naman si Ate Pipita. Ha? Naku, patay. Uwi na ba kayo, Ma'am Lovely? Ikaw pala, Pipita. Hindi pa. Inaantay kong mga katulong na stay out. May pinabibilin si attorney sa kanila. Parang pusa ito. Ganon? Andyan sila sa kusina. Sinabihan niyo silang magmerienda, di ba? Kaya nga inaantay ko sila. Sige, Ma'am Lovely. Pasok lang ako sa library ni attorney. Ipakita ko itong assignment ni Ken. Check daw niya kasi kung tama ito. Turo niya. Pasok! Attorney, ipakita ko lang po itong matapos ng assignment ni Ken. Upo ka muna. Ilapag mo lang dyan sa ibabaw ng mesa ang mga notebook ni Ken. Isabit ko lang itong larawan ng papa ni Ken. Opo. Nako, parang si attorney rin pala ang papa ni Ken. Kwapo, kamukha ni David Likaw ko. Pipita, may nagustuhan kang aklat. Palabasa ka pa ba? Ay, attorney, pwedeng hiramin yung complete set ng Harry Potter nyo. Buti na lang, saktong nasa harap ko ang mga librong yan. Okay, sabihin mo kay Lovely. Siya nagre-record kasi mga koleksyon ng yumao kong manunulat na esposa. Opo. Ako ang dapat magpasalamat. Masigla na ang apo ko. Salamat din at mapagkakatiwalaan ka. Naipapasyal mo ang apo ko sa gusto niyang puntahan. Naiibsan ang lungkot niya. Kaya salamat ulit, Pipita. Oh, magaganda itong mga bulaklak ng bench ni Pipita, Pupoy. Tama ka. Sige, pumesto ka, pipicturean kita. Ipi-forward natin kay Pipita. O sige. Ayan. Pag-igihan mo ha. Oh. Huwag yung parang kapri sa gitna ng... Nako ha. O sige. Ay, sus. Lalayo ka ng konti. Ano ba yan? Siyempre. Ay, sus. Hindi mapapalitan na cellphone ko yung singlawak ng takip na malaking banga ng mukha mo. Huwag na! Ayaw ko nang magpa-picture. Dami mong alam. Ay, kanina pa kita nakunan. Ipinu-forward ko na rin sa messenger ni Pipita. Ano?
Hello? Popoy, ay, uwi daw si Pipita bukas. Grabe ka naman. Di mo pa pinaumaga sana. Naipamalita sa akin yan. Natutulog ako eh. Tumawag nga siya. At sinabi sa akin, pinakita daw yung picture na pinurward mo sa kanya sa kaibigan niya. Ayun, gusto nilang pupunta rito. Grabe naman, mga ignoranting bata. Ha? Wala bang sitaw sa kanila? Pareho lang namang sitaw yan eh. Kasi ibinida ni Pipita ang mga bulaklak dito sa lugar natin. Yan ang titignan nila. O siya, tulog na tayo ulit. Di naman mahatak ang umaga eh. Nako, gusto raw ni Pipita na magpinikpikan tayo. Ay nako, bukas na. Madali lang naman magpinikpikan ng manok eh. Yung pato daw sana, sabi ni Pipita. O sige, basta para sa'yo at para kay Pipita. O sige, matutulog na ako ha. Mag-beauty rest ako para pogi ako bukas. Di ba't ama ang sabi ko sa inyo na napakagandang panoorin ng sikat ng araw? Buti na lang. Sumama rin kami ni Lovely. Magaganda ang mga bulaklak dito sa ato. Nakalayo ng mga bata. Baka mawala sila. Hindi po, may tour guide silang kasama. Hayaan lang natin silang mag-enjoy. Ganito ang maigi kay Ken. Mamasyal kasama ang mga barkaran niya. Pipita, malayo pa ba ang bugyasan? Ay, malayo pa. 2 hours ride yun. Pero hindi naman boring ang biyahe dahil maraming madadaan ng magagandang tanawin. Itong mga kasama nating mga bata bulaklak ng bituelas ang tinitingnan. Eto, at karami namang bulaklak na di alam ang mga pangalan. May pula, asul, pink, at magaganda lahat. Parang nakangiti sa laki ang bulaklak na kulay dilaw. Tingnan nyo. Sunflower ang mga yan, sir. Ay, mga ignorante ngayon ng mga bata. Dahil nakababad lang sila sa gadgets nila. Yan. Maraming salamat, Pipita, ha? At nahihimok mo ang apo ko na mamasyal. Napakasaya ni Ken. Naway makalimutan na niyang trahedya ng pamilya namin. Dito po ang lugar namin, Attorney, Ma'am Lovely, mga bata. Sus, Pipita! Mountain Resort ito Napapaligiran ng punong kahoy, tapos pahinod ang bahay mo. At kadaming kalalili. Mabulaklak at may yelo pa. Pangkaraniwan ang mga yan dito, Ma'am Lovely. Kapag tagulan, umuusbog sila at namumulaklak. Ay, kamuta! Bupay! Pipita, mga kapatid mo ba ang tinawagan mo? Hindi po. Mga kaibigan ko po sila. Inaalagaan nila yung bahay at yung garden ko. Andito pala kayo, Pipita. Ay, maganda araw po sa inyo. Sus! Kamuto, bakit kayo muyuko na parang hapon? Ay, ganyan talaga. Yaya Pipita, asan yung garden mo? Tara, tingnan natin. Ay, siya nga pala, Pipita. Nasa garden ang mga pagkain. Binabantayan ni na si Lynn at magulang nito. Tutulong daw silang mag-ayos. Ay, ganun pa. Tayo na. Tara, tayo na. Ken, mga bata, anong bilin ko sa inyo, ha? Pag may pinupuntahan kayo, huwag kayong malikot. Sorry po, Yaya Pipita. Ay, Uncle, magandang tanghali po. Ganon din sa inyo, mga bata. Okay lang. Masaya ako at nagustuhan nyo dito. Magaling talaga itong Pipita na ito. Marunong magdisiplina sa mga bata. O siya,
Tara na. Sige na. Tararan! Your pinikpikan. Order, Miss Pipita. Ay, ay, hindi ako nag-order niya na. Ay, salamat, Pupoy. Di bale, may kapalit ang pato mo. Oh, ayos siya nga pala. Nakalimutan nating ibaba ang mga pasalubong mo sa kanila, Pipita. Ay, mamaya na lang po, attorney. Di bale, hindi man tatakbo ang mga yaon, sir. May regalo ka sa amin? Ganon? Ay, sa akin, Ate Pipita, mayroon din. Ay, siyempre si Len, meron. Pero hindi ako ang bumili, si Ma'am Lovely. Ako ang bumili pero pera ni attorney. At regalo niya sa inyo dahil kay Pipita. Ay, dahil kay Pipita? Ay, masama yata ito. Nako, maraming salamat, attorney. Sige na. Salamat po. 1, 2, 3. Thank you. Ha? Thank you. Thank you very much. Thank you. Bow. Oh, listo ka naman palang manghuli ng pato. Sa ganyang mga bagay, listo si Kamuto. Kay Pipita lang siya mahina. Ha? Pag napikon ako sa inyo, pag umpugin ko kayo, mabuti na lang may hawak akong pato. Kung hindi talagang pinag-umpog na kayo, Di ka naman sasamang magluto ng pinikpikan. Inuutos mo naman kay Baby Loves mo. Goodbye, dinuguang pato. Paalam, adobong pato. At higit sa lahat, walang sumang malagkit na paborito ni Pipita. ha? Ganun ba? Kaya pala, Mortal. pinaghirapan talaga ni Kuya Kamoto. Kumuha ng dahon ng saging sa may bangin pa. Tapos, yung pinakatalbos pa ang kinuha. Yun pala para kay Baby Loves niya. Pero tulya naman siya kung umibig. Ha? Pero wag ka. Bumubukas din ng tulya kapag natubigan. Di ba? In short, kapag nagselos. Tumahimik nga kayo! Kung tutulong kayo, tulong lang. Huwag mang asar ang gawin nyo. Kayo ang magluto ng dinuguan at adobong pato. Ako na lang ang magpinikpikan. Itong native na manok na ang pinikpikan natin. Opo! Kagalang-galang na Kamuto! Sandali lang, Ken, ha? Paparating na si doktor. Tinawagan ko na. Ay, ba't ngayon palinagtat ang batang ito? Ngayon wala si Pipita at ang lolo niya. Ba't kasi pinagbakasyon ni attorney ang driver niya? Si Yaya kasi. Nagpunta sila sa Bigan. Nagbakasyon yung driver ni lolo mo. Kaya si Pipita ang nag-drive. Bigan? Anong gagawin ni Lolo sa Bigan? Ayaw ko doon, Tita Lovely. Ken, titignan ni lolo mo yung sasakyan ng papa mo. Alam mo na. Tita, please. Ayaw kong marinig yan. Ayaw kong marinig yan, Tita. Okay. Sorry. Ang siya, antayin natin si doktor. Hihilutin ko yung likod mo. Di bali may langis dito. Magaan naman ang kamay ko. Tita, baka si Lolo yung tumatawag. Pakisagot po, please. Timing naman na akong kasama ng batang ito at nagkasakit pa.
Sumama na lang sana ako kina Atty. Pipita. Hello? Ay, attorney. Sige. Bye, attorney. Tita Lovely, anong sabi ni Lolo? Bukas daw ng hapon pa raw sila makakauwi. May aantayin pa si lolo mo na papeles sa hinawa kanyang kaso sa lupang mana ng mama mo sa Bigan. Dapat, hayaan na lang sana nila yung lupang yun. Sana maging dahilan yan na madisgrasya sila. Tita. Huwag kang umiyak. Coincidence lang. Nasalpok sila sa truck. Tita Lovely, narinig ko ang usapan niyo ni Lolo. Hindi aksidente ang nangyari. May kinalaman sa mga ng lupa ni Mama. Hindi, Ken. Wala kaming pinag-usapan na ganyan ng lolo mo. Bakit pa kasi nagpunta ang Lolo doon? Kasama pa niya si Yaya Pipita. Anong alam sana niya? Ayaw ko pong mag-isa, Tita Lovely. Please, samahan mo ako. Mga kaibigan, ano pa ang susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng kwentong pinamagatang At Nagselos si Kamoto dito sa ating dula, Super Pipita, mula sa panulat ni Stella Bisquera Guerrero. Direksyon, Leti Astudillo Aquino. Inihandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!